Okay, so since okay na yung registration natin, ang gagawin natin, punta ulit tayo sa pages. Ayan, tapos create new file. Lalagay natin dito login.jsx. Then next naman is gagawa naman tayo for CSS na login naman. Yung next step is mag-import tayo ulit dito ng React. So kagaya nung una doon sa register natin. Then next, we will use yung same CSS na ginamit natin dito sa register. So copy ko lang siya, then paste. Then next, we will create yung function natin. Papangalanan natin siya ng login. Okay, so yung next natin, punta ulit tayo sa register. Kukunin lang natin yung full name and password natin. Kasi gagamitin natin sila sa login. So next, balik ulit tayo sa register. Kunin natin itong dalawa na to. Then, i-paste natin siya dito sa ibaba. Then, maglalagay tayo ng closing para hindi siya magka-error. Okay, so next naman, sa loob niya, magde-declare tayo dito ng try. Then, syempre, lalagyan natin siya ng catch. Yan, so, ibababa ko lang yung catch niya. Yan, so, meron na tayong try and catch ngayon. Okay, so yung next after ng try and catch, kakopy natin itong part na to. And then, pipaste natin siya dito sa loob ng try natin. And then, papalitan nyo lang ng login ito. Kasi for login API na to. Or yung routing ng login natin. Okay, now next naman ay copy and paste ulit tayo. So, kakopy lang natin itong if else na to. And then, ipipaste lang natin siya dito sa baba. Yan. Next is, again, balik tayo dito. Copy naman natin itong server error natin and then i-paste natin siya dito sa catch natin. Next is, aalisin na natin to kasi wala naman tayong username and password. I mean, full name and password for registration. So, sa login naman kasi to. Okay, so yung next natin is, pupunta tayo dito sa return. Ika-copy nyo lahat yan. Yan. Tapos, balik kayo sa login. Paste nyo siya dito. Yan. So, meron na tayo ngayong full name and password field. So, copy and paste lang siya. Next, after nyo siyang copy and paste, punta kayo sa Explorer. Then, punta kayo sa server.js kasi aayusin natin yung routing ng API login natin. Yung next step nyo is kakopy nyo tong part na to. Then, paste nyo siya dito sa baba. Closing ng register nyo. Then, i-close nyo ngayon using semicolon. Then, ang next na gagawin nyo is papalitan nyo ng login ito kasi login routing na to. Okay, so ibababa nyo to. Maglalagay kayo ng try and catch dito. Okay, so after nyo ilagay yung try and catch, ang gagawin nyo, kukunin nyo yung part na to at ipipaste nyo sa try natin. Okay, so after nun, ang gagawin nyo, magka-create kayo ng variable na constant existing user. Okay? So, ang pinakatrabaho ni existing user is to find yung full name natin sa mismong database natin. So, ima-match niya yan. Now, if wala siya nakita, maglalagay tayo ng if condition dito na naka-not and then i-return natin yung status na user not found. Now, for password, magkakaroon tayo ng if dito. So, if existing password is not equal sa password, i-return natin yung invalid na password. Now, if match naman ng password and full name, ang gagawin natin, i-return natin yung response na 200 na login successful. Now, after nun, dito tayo sa catch. So, maglalagay din tayo ng response na status 500 server error. Now, yung next step, punta tayo dito, app.js, papalitan lang natin siya ng login. Then, balik tayo dito. So, yung next step is papalitan nyo ng login ito kasi login na yung i-route natin.
Yan. After that, in addition, balik tayo kay login. So, mapapansin nyo, gumamit tayo ng use state. So, kailangan natin na mag-comma, opening curly bracket, and then ipapasok natin yung use state. So, after that, dito sa baba, mapapansin nyo na register pa rin yung nakalagay. So, papalitan nyo siya ng login kasi nasa login tayo. Okay, nasa login.js tayo. Okay, so punta tayo dito, terminal, new terminal. Okay, so next, make sure guys na nakabukas yung database nyo. Tapos, punta kayo dito, lagay natin node server.js. So, dapat lilitaw dito yung server at saka yung connected to MongoDB. Okay, so next, click nyo lang itong plus para mag-add tayo ng terminal. Ilalagay nyo dyan npm start. Then wait natin mag-load yung web natin. Okay, so ito ngayon yung web natin. So tingnan natin yung first login natin, si Dindin, tapos Dindin20. Dindin20. So register, login successful. Okay natin siya. Palitan natin tong register dito sa login. Gawin natin siyang login. Balik tayo sa web. Then refresh. Mapapansin nyo, login na siya ngayon. We can try naman yung pangalawa login si Cedric at saka si Ced123. Ced123. Login successful. So mapapansin nyo, hindi nabubura yun dito. So para mabura yan, ang gagawin natin, babalik tayo sa code, scroll up, then hanapin natin yung if condition dito. Yan. So lalagay natin set full name with empty string, includes yung password natin. Then balik tayo sa web, login natin siya ulit. Pag hit natin ng OK, yan, ma-erase ngayon yung nilagay natin sa mga text field natin. So yun yung use ng code na yun. So ito ngayon yung login natin sa database.